ang planong pagpatay kay Jesus. Nalalapit na noon ang pista ng tinapay na walang pampaalsa na tinatawag ding pista ng paglampas ng anghel. Ang mga namamahalang pari at ang mga tagapagturo ng kautusan ay naghahanap ng paraan upang maipapatay si Jesus nang hindi magkakagulo dahil natatakot sila sa mga tao. Nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote. Isa siya sa 12 tagasunod ni Jesus. Pumunta siya sa mga namamahalang pari at mga opisyal ng mga gwardiya sa templo at pinag-usapan nila kung paano niya maibibigay sa kanila si Jesus. Natuwa sila at nakipagkasundo kay Judas na bayaran siya. Pumayag naman si Judas sa kasunduan at mula noon, humanap siya ng pagkakataon upang maibigay sa kanila si Jesus nang hindi nalalaman ng mga tao. Paghahanda ng hapunan para sa pista. Dumating ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. At sa araw na ito, kailangang maghandog ang mga Hudyo ng tupa na kakainin nila sa pista ng paglampas ng anghel. Kaya inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan. Ihanda ninyo ang hapunan natin para sa pista ng paglampas ng anghel. Nagtanong sila, saan niyo po kami gustong maghanda? Sumagot si Jesus, pagpasok ninyo sa lungsod ng Jerusalem, sasalubungin kayo ng isang lalaking may pasan na banga ng tubig. Sundan ninyo siya sa bahay na papasukan niya, at sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinapatanong ng guro kung saan ang kwartong kakainan niya ng hapunan na kasama ang mga tagasunod niya upang ipagdiwang ang pista ng paglampas ng anghel. Isasama niya kayo sa itaas at ituturo sa inyo ang isang malaking kwarto na kumpleto ang kagamitan. Doon kayo maghanda ng hapunan natin. Lumakad sila at nakita nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila. At inihanda nila roon ang hapunan para sa pista. Huling hapunan ni Jesus. Pagdating ng oras ng hapunan, kumain si Jesus at ang kanyang mga apostol. Sinabi ni Jesus sa kanila, gustong-gusto kong makasalo kayo sa hapunang ito sa pagdiriwang ng pista ng paglampas ng anghel bago ako maghirap. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling kakain ito hanggang sa matupad ang kahulugan nito sa araw ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng inumin. Nagpasalamat sa Diyos at sinabi sa kanila, kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na hindi na ako muling iinom ng inumi mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. Pagkatapos kumuha siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at nagpasalamat sa Diyos at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng dugo kong mabubuhos ng dahil sa inyo. Ngunit makinig kayo, kasalo ko sa mesang ito ang tao magtatraidor sa akin. Sapagkat ayon sa itinalaga ng Diyos, ako na anak ng tao ay papatayin. Ngunit nakakaawa ang taong magtatraidor sa akin. Nagtanungan sa isa't isa ang mga tagasunod niya kung sino kaya sa kanila ang gagawa noon. Ang pagtatalo tungkol sa kadakilaan. Nagtalo-talo ang mga tagasunod ni Jesus kung sino sa kanila ang pinakadakila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, sa mundong ito ang mga hari ay pinapanginoon ng mga nasasakupan nila at ang mga may kapangyarihan ay gustong tawagin na tagatulong ng mga tao. Ngunit hindi kayo dapat maging ganoon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa, at ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod. Sapagkat, sino ba ang mas mataas? Ang pinaglilingkuran o ang naglilingkod? Siyempre ang pinaglilingkuran. Ngunit naglilingkod ako sa inyo, kahit na ako ang Panginoon ninyo. Kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok na dinaranas ko. Kaya kung paanong binigyan ako ng aking ama ng kapangyarihang maghari, kayo rin ay bibigyan ko ng ganoong kapangyarihan. Makakasalo ko kayo sa aking mesa sa aking kaharian, at uupo kayo sa mga trono upang mamahala sa 12 lahi ng Israel.
Sinabi ni Jesus na ikakaila siya ni Pedro. Sinabi ni Jesus kay Pedro, "Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa inyo na huwag manghina ang inyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid." Sumagot si Simon, "Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama ninyo." Pero sinabi sa kanya ni Jesus, "Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Sa panahon ng kahirapan. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Noong suguin ko kayo ng walang dalang pitaka, bag o sandalyas, kinulang ba kayo?" Sumagot sila, "Hindi po." Ngunit ngayon, sabi ni Jesus, "Kung may pitaka o bag kayo, dalhin ninyo. At kung wala kayong espada, ipagbili ninyo ang damit ninyo at bumili kayo ng espada. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na kailangang matupad ang sinasabing ito ng kasulatan tungkol sa akin." Itinuring siyang isang kriminal at natutupad na ito ngayon. Sinabi ng mga tagasunod niya, "Panginoon, may 2 po kaming espada." "Tama na iyan," sagot niya. Nanalangin si Jesus sa bundok ng mga Olibo. Lumabas si Jesus sa Jerusalem at gaya ng nakaugalian niya, pumunta siya sa bundok ng mga Olibo. Sumama rin ang mga tagasunod niya. Pagdating nila roon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso." Iniwan niya ang mga tagasunod niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin, "Ama, kung maaari ay ilayo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas siya. Dahil sa paghihirap ng kanyang kalooban, lalo siyang nanalangin ng taimtim, at ang mga pawis niya ay parang dugo na tumutulo sa lupa. Pagkatapos, tumayo siya at binalikan ang mga tagasunod niya, pero nadatnan niya silang natutulog dahil napagod sila sa matinding paghihinagpis. Kaya sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin, upang hindi kayo madaig ng tukso." Ang pagdakip kay Jesus. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao. Si Judas na isa sa 12 tagasunod ang nangunguna sa kanila. Nilapitan niya si Jesus at hinalikan. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Judas, tinatraidor mo ba ako na anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik?" Nang makita ng mga kasamahan ni Jesus ang mga nangyayari, sinabi nila, "Panginoon, tatagain na ba namin sila?" At tinaga ng isa sa kanila ang alipin ng punong pari at naputol ang kanang tainga nito. Pero sinaway sila ni Jesus. Tama na iyan. Hinipon niya ang tainga ng alipin at pinagaling ito. Pagkatapos kinausap ni Jesus ang mga namamahalang pari, mga opisyal ng mga gwardya sa templo, at ang mga pinuno ng mga Hudyo na naroon upang dakpin siya. "Isa ba akong tulisan? Bakit kailangan pa ninyong magdala ng mga espada at mga pamalo upang dakpin ako? Araw-araw akong nasa templo at naroon din kayo. Bakit hindi nyo ako dinakip? Ngunit ito na ang pagkakataong ibinigay sa inyo upang dakpin ako. At sa sandaling ito ay nagahari ang kadiliman." Ipinagkaila ni Pedro na kilala niya si Jesus. Dinakip nila si Jesus at dinala sa bahay ng punong pari. Sumunod naman si Pedro pero nasa malayo siya. Nagsiga sa gitna ng bakuran ang mga naroon at naupo sila sa paligid ng siga para magpainit. Nakiupo rin si Pedro sa kanila. Nakita siya ng isang utosang babae sa tabi ng siga at tiningnang mabuti. Sinabi ng babae, "Kasamahan din ni Jesus ang lalaking ito." Pero itinanggi ito ni Pedro. "Babae, hindi ko siya kilala." Maya-maya may nakakita na naman sa kanya at nagsabi, "Kasamahan ka rin nila, di ba?" "Aba, hindi," sagot ni Pedro. Pagkalipas ng isang oras, iginiit naman ng isa, "Totoong kasamahan din ni Jesus ang taong ito
dahil taga Galilea rin siya. Pero sumagot si Pedro, "Hindi ko alam kung ano ang pinagsasabi mo." At habang nagsasalita pa siya, ay tumilaok ang manok. Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Kinutya at binugbog si Jesus. Samantala, kinutya at binugbog si Jesus ng mga nagbabantay sa kanya. Piniringan nila siya at sinuntok at tinanong, "Hulaan mo, sino ang sumuntok sa iyo?" At marami pa silang sinabing masama laban sa kanya. Dinala si Jesus sa korte ng mga Hudyo. Kinaumagahan, nagtipon ang mga pinuno ng mga Hudyo, mga namamahalang pari, at ang mga tagapagturo ng kautusan. Iniharap nila si Jesus sa kanilang korte. Sinabi nila, "Sabihin mo sa amin, ikaw ba ang Kristo?" Sumagot si Jesus, "Kung sasabihin ko sa inyo, hindi naman kayo maniniwala. At kung tatanungin ko kayo, hindi naman kayo sasagot. Ngunit mula ngayon, ako na anak ng tao ay uupo na sa kanan ng makapangyarihang Diyos. Kung ganoon, ikaw nga ang anak ng Diyos." Sabi nila. Sumagot si Jesus, "Kayo na rin ang nagsabi na ako nga." Kaya sinabi nila, "Narinig na natin ang sinabi niya. Ano pang ebidensya ang kailangan natin?" 23 Kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Pagkatapos noon, tumayo silang lahat at dinala nila si Jesus kay Pilato. At sinabi nila ang mga paratang nila laban kay Jesus. "Nahuli namin ang taong ito na sinususulan niya ang mga kababayan namin na maghimagsik. Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa emperador. At sinasabi niyang siya raw ang Kristo, na isang hari." Tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Sinabi ni Pilato sa mga namamahalang pari at mga tao, "Wala akong nakitang kasalanan sa taong ito." Pero mapilit sila at sinabing, "Ginugulo niya ang mga tao sa buong Judea sa pamamagitan ng mga turo niya. Nagsimula siya sa Galilea at narito na siya ngayon sa Jerusalem." Dinala naman si Jesus kay Herodes. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga Galilea si Jesus. At nang malaman niyang mula nga siya sa Galilea, ipinadala niya si Jesus kay Herodes na nasa Jerusalem noon, dahil sakop nito ang Galilea. Tuwang-tuwa si Herodes na makita niya si Jesus dahil matagal na niya itong gustong makita, dahil sa mga nababalitaan niya, at gusto niyang makita si Jesus na gumagawa ng mga himala. Marami siyang itinanong kay Jesus, pero hindi ito sumagot. Samantala, patuloy na isinisigaw ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga paratang nila laban kay Jesus. Hinamak at ininsulto ni Herodes at ng mga sundalo niya si Jesus. Sinuotan nila siya ng magandang damit bilang pagkutiya sa kanya, at saka ibinalik kay Pilato. At ng araw ding iyon ay naging magkaibigan ang dating magkaaway na sina Herodes at Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Ipinatawag ni Pilato ang mga namamahalang pari, mga tagapamahala ng bayan, at ang mga tao, at sinabi sa kanila, "Dinala ninyo sa akin ang taong ito na ayon sa inyo ay nanunulso sa mga tao upang maghimagsik. Inimbestigahan ko siya sa harap ninyo at napatunayan kong hindi totoo ang mga paratang nyo laban sa kanya. Ganoon din ang napatunayan ni Herodes, kaya ipinabalik niya si Jesus dito sa akin. Wala siyang nagawang kasalanan upang parusahan ng kamatayan, kaya ipahahagupit ko na lang siya at palalayain." Tuwing pista ng paglampas ng anghel, kailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo. Pero sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, "Patayin ang taong yan at palayain si Barabas." Si Barabas ay nabilanggo dahil sa paghihimagsik sa Jerusalem at pagpatay. Muling nagsalita si Pilato sa mga tao dahil gusto niyang palayain si Jesus. Pero patuloy ang pagsigaw ng mga tao, "Ipako siya sa krus!
Ipako siya sa krus. Sa ikatlong pagkakataon ay nagsalita si Pilato sa kanila. Bakit? Anong kasalanan ang ginawa niya? Wala akong nakikitang kasalanan sa kanya para ipapatay siya. Kaya ipahahagupit ko na lang siya at saka palalayain. Pero lalo nilang iginigiit at ipinagsisigawan na ipako siya sa krus. Sa wakas ay nanaig din sila. Kaya pinagbigyan ni Pilato ang kahilingan ng mga tao na ipako sa krus si Jesus. At ayon din sa kahilingan nila, pinalaya niya si Barabas na nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay. Pero ibinigay niya si Jesus sa kanila para gawin ang gusto nila. Ipinako sa krus si Jesus. Nang dinadala na ng mga sundalo si Jesus sa lugar na pagpapakuan sa kanya, nasalubong nila si Simon na taga Cyrene, nakagagaling lang sa bukid. Dinakip nila ito at sapilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng napakaraming tao, kabilang ang mga babaeng umiiyak at nananaghoy dahil naaawa sila sa kanya. Pero lumingon sa kanila si Jesus at sinabi, "Kayong mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang iyakan ninyo ay ang mga sarili ninyo at ang inyong mga anak. Sapagat darating ang mga araw na sasabihin ng mga tao, mapalad ang mga babaeng walang anak at walang pinasususong sanggol. Sa mga araw na iyon ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok at sa mga burol, tabunan ninyo kami, sapagkat kung ginawa nila ito sa akin na walang kasalanan, ano pa kaya sa mga taong may kasalanan?" Dalawa pang kriminal ang dinala nila upang patayin kasama ni Jesus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus at ang dalawang kriminal. Ang isa ay sa kanan ni Jesus at ang isa ay sa kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghahati-hatian ang mga damit ni Jesus. Habang nakatayo ang mga tao roon at nanonood, iniinsulto ng mga tagapamahala ng bayan si Jesus. Sinabi nila, "Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili kung siya nga talaga ang Kristong pinili ng Diyos." Ininsulto rin siya ng mga sundalo at binigyan ng maasim na alak. At sinabi pa nila sa kanya, "Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili." May karatula sa ulunan ni Jesus at ganito ang nakasulat, "Ito ang hari ng mga Hudyo." Ininsulto rin si Jesus ng isa sa mga kriminal sa tabi niya. "Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang sarili mo, pati na kami." Pero sinaway siya ng isa pang kriminal na nakapako. "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw man ay pinaparusahan din ng kamatayan. Dapat lang naparusahan tayo ng kamatayan dahil sa mga ginawa nating kasalanan. Pero ang taong ito'y walang ginawang masama." Pagkatapos ay sinabi niya, "Jesus, alalahanin niyo ako kapag naghahari na kayo." Sumagot si Jesus, "Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon din ay makakasama kita sa paraiso." Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-aalas 12 na ng tanghali, nawala ang liwanag ng araw at dumilim sa buong lupain sa loob ng 3 oras. At ang kurtina sa loob ng templo ay nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, ipinagkakatiwala ko sa inyo ang aking espiritu." At pagkasabi niya nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga sundalo ang nangyari, pinuri niya ang Diyos at sinabi, "Totoo ngang walang kasalanan ng taong ito." Ang mga taong pumunta roon at nakasaksi sa lahat ng nangyari ay umuwi ng malungkot at dinadagukan ang kanilang mga dibdib. Sa di kalayuan ay nakatayo ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumama sa kanya mula sa Galilea. At nakita rin nila ang lahat ng nangyari. Ang paglilibing kay Jesus. May isang lalaki na ang pangalan ay Jose. Siya ay taga-Arimatea na sakop ng Judea. Kahit na miyembro siya ng korte ng mga Hudyo, hindi niya sinang-ayunan ang kanilang ginawa kay Jesus. Mabuting tao siya, matuwid, at kabilang sa mga naghihintay sa paghahari ng Diyos.
Pumunta si Jose kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Inalis niya ang bangkay sa krus at binalot ng telang linen. Pagkatapos, inilagay niya ito sa libingang inukit sa gilid ng burol na hindi pa napaglilibingan. Biyernes noon at araw ng paghahanda para sa araw ng pamamahinga. Sinundan si Jose ng mga babaeng sumama kay Jesus mula sa Galilea. Nakita nila ang libingan at ang pagkakalagay doon ng bangkay ni Jesus. Pagkatapos, umuwi sila at naghanda ng sari-saring pabango na ipapahid sa bangkay ni Jesus. At nang magsimula na ang araw ng pamamahinga, nagpahinga sila ayon sa kautusan. 24 na kabanata. Muling nabuhay si Jesus. Madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Nang dumating sila sa libingan, nakita nilang naalis na ang batong nakatakip sa pintuan ng libingan. Kaya pumasok sila sa loob, pero hindi nila nakita ang bangkay ng Panginoong Jesus. Habang naguguluhan sila sa pangyayari, bigla silang nakakita ng 2 lalaking nakakasilaw ang damit at nakatayo sa tabi nila. At dahil sa takot, napayuko sila sa lupa. Tinanong sila ng mga lalaki, "Bakit ninyo hinahanap ang buhay dito sa mga patay? Wala na siya rito. Nabuhay siyang muli. Hindi ba sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya, na ang anak ng tao ay kailangang ibigay sa masasamang tao at ipako sa krus, pero mabubuhay siyang muli sa 3 araw?" At naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus. Kaya umuwi sila at ibinalita ang lahat ng ito sa 11 apostol at sa iba pa nilang kasamahan. Ang mga babaeng ito ay sina Maria na taga Magdala, Juana, Maria na ina ni Santiago, at ang iba pang mga babaeng kasama nila. Sinabi nila sa mga apostol ang nakita nila, pero hindi naniwala ang mga apostol dahil akala nila ay gawa-gawa lang iyon ng mga babae. Ganoon pa man, tumakbo si Pedro at pumunta sa libingan. Pagdating niya roon, sumilip siya sa loob, pero wala siyang nakita, kundi ang telang linen na ipinambalot sa bangkay. Kaya umuwi siyang nagtataka sa pangyayari. Ang nangyari sa daan na patungong Emmaus. Nang araw ding iyon, may 2 tagasunod si Jesus na naglalakad papuntang Emmaus. Ang nayong ito ay may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng 2 ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo?" Tumigil sandali ang 2 na malungkot ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas, "Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan." Nagtanong si Jesus sa kanila, "Bakit? Ano ang mga nangyari?" At sumagot sila, "Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao, at pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pari upang mahatulang mamatay, at ipinako siya sa krus. Umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero 3 araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa ibinalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay ni Jesus, pero nakakita raw sila ng mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama naming lalaki at nakita nila na wala nga roon ang bangkay, gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Mga mangmang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng mga propeta sa kasulatan. Hindi ba't ang Kristo ay kailangang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya, mula sa mga isinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Emmaus na pupuntahan nila,
Nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay, pero pinigil nila siya at sinabi, "Dito na muna kayo tumuloy sa amin, dahil palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, "Kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan." Noon din ay bumalik sila sa Jerusalem. Nadatnan nilang nagtitipon ng 11 apostol at ang iba pa nilang kasamahan. Pinag-uusapan nilang muli ngang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Pedro. Ikinuwento naman ng 2 galing Emmaus ang nangyari sa kanila sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin niya ang tinapay. Nagpakita si Jesus sa mga tagasunod niya. Habang pinag-uusapan nila ito, nagpakita si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila at binati sila. "Sumainyo ang kapayapaan." Pero nagulat sila at natakot dahil akala nila ay multo ang nakita nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, "Bakit kayo natatakot? At bakit kayo nag-aalinlangan? Ako talaga ito. Tingnan ninyo ang mga bakas ng mga pako sa mga kamay at paa ko. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Hindi ako multo. Ang multo ay walang laman at buto, pero ako ay mayroon." Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at paa. Sa kagalakan nila at pagkamangha, halos hindi pa rin sila makapaniwala. Kaya tinanong sila ni Jesus, "Mayroon ba kayong pagkain dito?" Binigyan nila si Jesus ng isang hiwa ng inihaw na isda. Kinuha niya iyon at kinain sa harap nila. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, "Sinabi ko na sa inyo noong magkasama pa tayo na kailangang matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga isinulat ng mga propeta at sa mga salmo." At binuksan ni Jesus ang isip nila upang maunawaan nila ang kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ayon sa kasulatan, kailangang magtiis ng hirap at mamatay ang Kristo, ngunit muling mabubuhay sa 3 araw. At dapat ipangaral sa buong mundo mula sa Jerusalem na sa pamamagitan niya ay patatawarin ng Diyos ang nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Isusugo ko sa inyo ang banal na espiritong ipinangako ng Ama. Kaya manatili muna kayo rito sa Jerusalem hanggang sa dumating sa inyo ang kapangyarihan mula sa langit." Ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pagkatapos, isinama sila ni Jesus sa Betania. Pagdating doon, itinaas niya ang mga kamay niya at pinagpala sila. At habang pinagpapala niya sila, iniwan niya sila at iniakyat siya sa langit. Siya ay sinamba nila at bumalik sila sa Jerusalem na punong-puno ng kagalakan. At palagi silang nasa templo na nagpupuri sa Diyos.